So ano bang gamit ng ating multi-tester? So masasabi natin na ito yung pinaka all-in-one testing tools na kailangan nyo bago kayo mag-setup ng solar, no? Check Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to, no? Sa video ito guys, i-share ko sa inyo yung mga testing tools na ginamit ko sa pagse-setup nitong ating off-grid solar. So simulan na natin guys, no? So umpisa na natin sa multi-tester. So ano bang gamit ng ating multi-tester? So masasabi natin na ito yung pinaka all-in-one testing tools na kailangan nyo bago kayo mag-setup ng solar, no? So bakit? Kasi marami tayong functions na ginagamitan ng multi-tester. So unang-una sa lahat is sa solar panel, pang-check natin ito ng voltage as well as yung current ng ating solar panel. So sa battery naman, pang-check natin to ng battery voltage, and sa mga circuit breakers and yung sa mga wiring connections is pwede natin din itong pan-check ng continuity check, no? And then sa inverter, yung output voltage is pwede rin nating ma-check using multi-tester. So ayan guys, no? So napakaraming function, no? So shift na tayo dito sa ating pangalawang testing meter, no? Which is yung ating clamp meter. So yung clamp meter naman is para di siyang multi-tester guys, no? Kung mapapansin nyo. So pareho siya ng testing probe, no? So kaya lang ito guys, itong nabili natin, kaya bumili naman tayo nitong clamp meter is ginamit ko to kasi may function siya na focus sa AC. So dito kasi sa clamp meter na nabili natin, itong aning ST182, pwede nating ma-measure yung current ng AC, no? And meron siyang NCV din or yung no contact voltage, and pati na yung frequency, no? Tapos pwede din siya ng continuity check, no? And pang-measure ng voltage for both AC and DC. So mapansin nyo dito, yung label niya dito is AC, then DC dito sa baba. No? Pareho pwede niya i-measure yung voltage. Yun. Tapos moving on, yung pangatlo natin is yung ating solar MPPT meter. So, para saan naman to? So, ito ay para naman pang testing ng solar panel. So, ang pinaka-importanting measurement na kailangan natin makita dito is yung output power. Tapos makikita rin natin naman dito yung current niya at saka yung voltage, no? So, ang kino-compare lang karaniwan pag gumagamit tayo nitong solar MPPT meter is yung output power na lumalabas dito versus dun sa rated power na nakalagay dun sa inyong mga solar panel, no? So, kino-compare natin siya. Kaya nga din ang probe niyan, yung terminal niyan guys, no? Makita nyo, MC4 connector na siya kasi nga pang solar panel talaga itong solar MPPT meter na to. Okay? So, ayun yung unang tatlo. So, yung mga sunod na aparato is nandito sa loob ng box. So, tanggalin muna natin to. Ilipat natin dito sa ating battery cover. So, ito siya guys. So, lipat na natin dito. Yun. Meron na pa tayo dito na tatlo rin. So, unahin na natin itong RC3563. So, RC3563, pan-check to ng internal resistance ng battery. So, doon kasi nasusukat kung good pa yung battery mo, no? Kung mababa kasi yung internal resistance, no? Meaning, yung battery mo is good condition. Pag mataas naman yung value ng internal resistance, ibig sabihin na medyo mababa na yung ability niya to hold capacity or to hold charge, no? Or bad battery na yon. So, yun, malaking ano rin to. Malaking ano rin to, no? Malaking tulong din to guys, no? Lalo na yung mga gustong bumuo ng battery, no? Yung ayaw nang bumili ng package na kaagad. Gusto niya yung siya mag-assemble ng battery. Malaking ano to. Malaking tulong tong RC3563 na battery tester, no?
So, moving forward is sunod naman natin tong Tolsen na infrared thermometer. So, ayan, auto-on lang siya. So, infrared thermometer, so tututok mo lang siya kung saan mo gustong i-check ng temperature, no? So, halimbawa, ayan. So, ito. Medyo malamig na kasi itong heat exchange nung itong ang tawag dito, heatsink natin. So, medyo malamig na yan. Pag tinutok ko ngayon yan, so around 37.1 degrees Celsius na lang siya. So, ayun guys. So, pan-check lang to ng temperature, no? So meron siyang infrared, kaya tinawag nga siyang infrared thermometer. So, hindi to pang tao guys. So, pang mga equipment lang siya. So, ayun. So, yan yung function niya dun sa ating So, kung ino-observe mo, so, nagsiset-up ka, ino-observe mo kung normal ba or within the range yung temperature ng iyong aparato is pwede mo itong gamitin. No? Yan. Tapos, yung next natin is ito. No? So, ito naman yung thermal imager. So, para din siya itong itong infrared thermometer, pan-check din siya ng temperature. Kaya lang ito naman is more advanced na siya kasi ito naman ay may image siya, no? Kaya nga thermal imager siya. So, pinapakita niya yung buong site na gusto mong kunan ng temperature, no? So, kahit paano, ayan, no? Thermal imager. So, pagka medyo ayan, no guys, no? So, nakikita nyo kung ano yung mainit na part ng ating system. So, yung mga parang lumiliwanag, yan yung maiinit na part sa ating thermal imager. Ayan, no? So, tapos may crosshair yan sa taas. Ay, sa gitna, ayan, may crosshair siya, di ba? So, ayan, makikita niya, ayan. So, tinutok ko to sa LBD. Ayan, nasa 44 or 39, ayan na. 41 point, ayan, 45, no? So, around 45 degrees Celsius yung ating LBD sa ngayon. So, ayan, no? So, ano naman to, guys, no? Yung thermal imager, ginagamit naman panghanap sa system ko, ang function nito is hindi naman siya ganun ka laging ginagamit. Pero panghanap ko lang to ng pinakamainit na part ng system, no? Lalo na pag may nangangamoy do sa setup ko. Hindi ko na masyadong mahirap kasi, no? Lalo na kung maraming wiring. Kagaya niyan. So, malaking tulong tong thermal imager. Pero normally, kung normal yung operation ng setup natin, is ang pinakamahinit lang talaga is yung heatsink ng ating solar charge controller. And syempre itong ating inverter, umiinit din yan, no? So, di ba metal casing naman karaniwan yung ating inverter. So, mainit yan kung nakabukas, no? So, kung ngayon naka-off yung dalawang inverter na yan, so halos wala siyang di ba? Wala siyang image na medyo glowing yellow kasi naka-off siya. So, ito mainit. Ayun. So, yan yung mga testing tools na ginagamit or nagamit ko sa ating solar setup. So, hopefully, nagkaroon kayo ng idea, no? Dito sa ating video na na-share.